Magandang umaga sa inyong lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na muling nagbigay sa atin ng pagkakataong magbukas ng ating mga mata sa isang bagong umaga, sa isang pagkakataong muli nating maranasan ang Kanyang walang hanggang pag-ibig at habag. Sa araw na ito, sama-sama nating aabutin ang presensya ng ating makapangyarihang lumikha, ang Diyos na walang kapantay, ang siyang may hawak ng ating buhay at ng ating kinabukasan. Nawa ay buksan ninyo ang inyong mga puso at isipan habang tayo ay nagsasama-sama sa banal na sandaling ito ng panalangin. Sapagkat ang Panginoon ay narito, handang makinig, handang tumanggap ng ating mga papuri, at handang magbigay ng kanyang mga pagpapala na walang hanggan at walang kapantay sa mundong ito. Mga minamahal kong kapatid, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito ng buhay. Ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay laging nandyan, hindi kailanman lumisan, hindi kailanman tumalikod, at hindi kailanman nag-iwan kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating pag-iral. Sa umaga na ito, tayo ay magpapasalamat, tayo ay magdarasal, at tayo ay mag-aalay ng ating buong pagkatao sa Kanya na siyang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang ating lakas at ang ating kanlungan. Maraming salamat sa Diyos dahil sa bawat tibok ng ating puso, sa bawat hininga na ating ginagawa, ay patunay ng Kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Maraming salamat dahil kahit na hindi tayo karapat-dapat, kahit na puno tayo ng mga kahinaan at mga pagkukulang, ay patuloy pa rin niyang pinagpapala at pinagmamahal ang bawat isa sa atin. Sa araw na ito mga kapatid, ang ating tema ay napakahalaga at napakalalim, ang pag-aalay ng ating buong buhay sa Diyos. Hindi lamang isang bahagi, hindi lamang ang mga oras na tayo ay nasa simbahan, hindi lamang ang linggo o ang mga espesyal na okasyon, kundi ang ating buong buhay, ang bawat segundo, ang bawat minuto, ang bawat oras, ang bawat araw, ang bawat linggo, ang bawat buwan, at ang bawat taon ng ating pag-iral dito sa mundo. Ang pag-aalay na ito ay isang desisyon na dapat nating gawin araw-araw, isang patuloy na pagpili na sundin ang Kanyang kalooban at hindi ang sarili nating mga kagustuhan. Ito ay isang buhay na puno ng pasasalamat, ng pananampalataya na hindi natitinag, at ng pag-asa na hindi kailanman nawawala kahit sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Ang ating bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa Roma 12:1, kung saan sinabi ng Apostol Pablo, "Kaya nga mga kapatid, dahil sa mga kahabagan ng Diyos ay ipinapakiusap ko sa inyo na ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na siyang inyong makatuwirang paglilingkod." Mga kaibigan, pakinggan ninyo ang mga salitang ito ng mabuti. Ang Diyos ay hindi humihingi ng handog na patay. Hindi niya hinihiling ang mga bagay lamang na material, kundi ang Kanyang hinihingi ay ang ating buong pagkatao, ang ating mga puso na kumakabog para sa Kanya, ang ating mga isipan na nakatuon sa Kanyang kaharian, at ang ating mga katawan na ginagamit para sa Kanyang kaluwalhatian. Ito ay isang handog na buhay, isang handog na gumagalaw, umiisip, nakakaramdam, at patuloy na lumalaki sa pag-ibig at kaalaman tungkol sa Diyos. Mga kapatid, ako ay nais na anyayahan kayong makiisa sa akin sa panalangin ito. Huwag kayong maging pasibong tagapakinig lamang, kundi makiisa kayo sa puso at isipan. Habang ako ay nanalangin, nawa ay nanalangin din kayo sa inyong mga puso. Hayaan ninyong ang bawat salita na aking bitbitiwan ay maging salita rin ng inyong mga puso. Hayaan ninyong ang Espiritu Santo ay gumawa sa ating kaibuturan, na magbago sa atin, na magbangong muli sa mga lugar na nangamatay na sa atin, at magbigay buhay sa mga pangarap at mga bisyon na matagal nang nakabaon sa kalimutan. Sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos, tayo ay hindi nag-iisa.
tayo ay bahagi ng isang mas malaking pamilya, ang pamilya ng Diyos, kung saan ang bawat miyembro ay mahalaga, pinahahalagahan at minamahal ng walang kondisyon at ng walang hanggan. Kaya ngayon, mga kapatid, habang tayo ay nagsisimula ng ating panalangin, nais kong hikayatin kayong magsara ng inyong mga mata kung kayo ay nasa lugar na ligtas at komportable, at hayaan ninyong ang inyong mga puso ay magbukas sa presensya ng Diyos. Ihanda ninyo ang inyong espiritu na tumanggap mula sa Kanya, sapagkat Siya ay may mga mensahe para sa bawat isa sa inyo, may mga pagpapala na nakalaan, at may mga sagot sa mga tanong na matagal nang nag-uumpukan sa inyong mga isipan. Samantalahin natin ang sandaling ito, mga kapatid, sapagkat hindi basta-basta ang pagkakataong ito. Ito ay isang sagradong oras, isang oras kung saan tayo ay direktang nakikipag-ugnayan sa lumikha ng sansinukob, sa hari ng mga hari, at sa Panginoon ng mga Panginoon. Amang makapangyarihan, Diyos na walang simula at walang wakas, kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya sa umaga na ito, na may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng parangal, sa lahat ng pagpupuri, at sa lahat ng papuri na maaaring ibigay ng sangkatauhan at ng lahat ng nilikha. Ama, kami ay kinikilala na wala kaming karapatan na lumapit sa iyo dahil sa aming mga kasalanan at mga kamalian. Ngunit dahil sa dugo ni Jesus, dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay ginawang malinis, tayo ay ginawang banal, at tayo ay binigyan ng karapatang tawagin kang aming Ama. Salamat, Panginoon, sa walang kapantay na pribilehiyong ito. Salamat dahil hindi kami iyong itinakwil, bagkus ay tinanggap mo kami bilang iyong mga anak na lubos mong iniibig. Panginoon, sa umaga na ito, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil binuksan mo muli ang aming mga mata sa isang bagong araw. Marami, Panginoon, ang hindi na nagising, marami ang pumanaw sa hating gabi, marami ang nasa ospital na nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Ngunit kami, Panginoon, ay pinagkalooban mo ng bagong pagkakataon, ng bagong simula at ng bagong pag-asa. Salamat po, Diyos ko, dahil ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga. Salamat dahil ang iyong katapatan ay hindi kailanman nag-iiba, hindi kailanman nagkukulang, at hindi kailanman tumitigil. Kahit gaano pa kami kasama kahapon, kahit ano pa ang aming mga pagkakamali at mga kasalanan, ang umaga na ito ay isang patunay na mayroon kang plano para sa amin, na mayroon kang layunin para sa aming pag-iral, at na hindi mo kami kailanman iiwan o pababayaan. Salamat, Panginoon, sa hangin na aming nilalanghap, sa tubig na aming naiiinom, sa pagkain na aming nakakain, at sa mga taong nakapaligid sa amin. Salamat sa mga pamilyang umaga na binibigyan kami ng lakas at inspirasyon, sa mga kaibigan na sumusuporta sa amin, at sa mga tao sa aming buhay na ginagamit mo bilang instrumento ng iyong pag-ibig at mabuting kalooban. Panginoon, ang bawat pagpapala na aming natatanggap ay nagmumula sa iyo, at kami ay hindi dapat kailanman makalimot ng katotohanan ito. Walang bagay na maliit o malaki na hindi nagmumula sa iyong kamay. Na kaya ngayon, Ama, kami ay yumuyuko sa iyong presensya, kinikilala na ikaw ang pinagmumulan ng lahat, ang tagapagbigay ng lahat, at ang Panginoon ng lahat. Diyos ko, sa sandaling ito, kami ay kinikilala ang iyong presensya sa aming gitna. Ikaw ay hindi malayong Diyos na walang pakialam sa aming mga kalagayan, kundi ikaw ay Diyos na malapit, Diyos na nakikinig, Diyos na nag-aalaga, at Diyos na patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong Espiritu ay naninirahan sa amin. Salamat dahil hindi kami mga ulila na iniwanan sa mundo, kundi tayo ay may tagapagtanggol, may tagapayo, may mga aliw, at may gabay sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Panginoon, nawa ay mas maramdaman pa namin ang iyong presensya sa araw na ito.
Nawa ay mas makita pa namin ang iyong kamay na gumagawa sa aming mga kalagayan. At nawa ay mas marinig pa namin ang iyong tinig na nagsasalita sa aming mga puso tungkol sa mga bagay na kailangan naming malaman at gawin. Ngayon, Ama, kami ay nais na pag-usapan ang tungkol sa pag-aalay ng aming buong buhay sa iyo. Panginoon, alam naming ito ay hindi madaling bagay. Alam naming may mga bahagi ng aming buhay na mahirap naming ibigay. May mga kasalanan na ayaw naming bitawan. May mga gawi na komportable na kami. At may mga pangarap na para sa amin ay mas mahalaga pa kaysa sa iyong mga pangarap para sa amin. Ngunit Panginoon, sa araw na ito, kami ay nagdedeklara na nais naming baguhin ang aming pag-iisip, na nais naming isuko ang aming kontrol, at na nais naming sundin ang iyong kalooban sa bawat aspeto ng aming mga buhay. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 12:1, kami ay nais na ihandog ang aming mga katawan bilang handog na buhay. Panginoon, ang aming mga katawan ay hindi amin, kundi iyo. Binili mo kami ng mahal na halaga, ang dugo ng iyong anak na si Jesus. Kaya ngayon, kami ay kinikilala na ang aming mga mata ay dapat tumingin lamang sa mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga tainga ay dapat makinig lamang sa iyong tinig at sa mga salitang nagpapalakas ng pananampalataya. Ang aming mga bibig ay dapat magsalita lamang ng mga salitang nagdudulot ng buhay at pagpapala. Ang aming mga kamay ay dapat gumawa lamang ng mga gawang mabuti at tumutulong sa iba. At ang aming mga paa ay dapat lumakad lamang sa landas na iyong itinakda para sa amin. Panginoon, kami ay may mga kahinaan. Kilala mo ang bawat bahagi ng aming pagkatao, ang bawat lihim na iniingatan namin at ang bawat takot na bumabagabag sa aming mga isipan. Alam mo, Panginoon, na maraming beses kaming bumabagsak, maraming beses kaming nabibigo at maraming beses kaming lumalayo sa iyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ikaw ay nananatiling tapat. Ikaw ay nananatiling umaasa sa amin. Ikaw ay nananatiling naghihintay sa amin na bumalik sa iyong mga bisig. Kaya ngayon, Ama, kami ay humihingi ng tawad sa lahat ng beses na kami ay naging makasarili, sa lahat ng beses na kami ay nanabik sa aming sariling mga hangarin kaysa sa iyong kaharian, at sa lahat ng beses na mas pinili namin ang mundo kaysa sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming maging mga taong nakatuon ang buong atensyon sa iyo. Tulungan mo kaming gumising tuwing umaga na ang unang salita naming ay pasasalamat. Ang unang iniisip ay ang iyong kagandahang loob at ang unang gawa ay pagbasa ng iyong salita. Tulungan mo kaming ipamuhay ang buhay na tunay na sumasalamin sa kung sino ka, sa iyong karakter, sa iyong pag-ibig at sa iyong katuwiran. Nawa ay makita ng mundo sa amin kung gaano ka kaganda, kung gaano ka kabuti, at kung gaano ka karapat-dapat na sundin at sambahin. Panginoon, hinihiling namin na ang aming mga puso ay maging tulad ng luwad sa kamay ng manggagawa ng palayok. Hubugin mo kami, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng bahaging matigas at tumitigas pa. Alisin mo ang lahat ng pagmamataas, lahat ng kayabangan at lahat ng pag-asa sa sariling lakas. Ituro mo sa amin na umasa lamang sa iyo, na magtiwala lamang sa iyong kapangyarihan at na manampalataya na ang iyong mga pangako ay totoo at hindi nagbabago. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan sa mundo na puno ng gulo, mga tagadala ng iyong liwanag sa mga lugar na napakadilim at mga boses ng katotohanan sa panahon ng kasinungalingan. Ama, nais din naming sabihin sa araw na ito na kami ay handang tanggapin ang lahat ng iyong itatalaga sa amin. Kahit ito ay mahirap, kahit ito ay masakit, at kahit ito ay hindi namin maintindihan, kami ay nagtitiwala na ang iyong mga plano ay mas mabuti kaysa sa aming mga plano. Sinabi sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa inyo,
Sabi ng Panginoon, mga planong magpapabuti sa inyo at hindi magpapahirap, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at hinaharap. Panginoon, kapit kami sa pangakong ito. Naniniwala kami na kahit sa gitna ng mga pagsubok, Ikaw ay gumagawa para sa aming kabutihan, para sa aming paglago, at para sa aming kaluwalhatian sa hinaharap. Hinihiling namin, Panginoon, na magkaroon kami ng pananampalataya na hindi natitinag. Ang uri ng pananampalataya na binanggit sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan, ang paniniguro sa mga bagay na hindi nakikita. Tulungan mo kaming maniwala kahit hindi pa namin nakikita ang resulta, magtiwala kahit hindi pa namin nararanasan ang sagot, at magpatuloy kahit tila walang nangyayari. Dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ay gumagawa sa mga bagay na hindi namin nakikita, nag-aayos ng mga sitwasyon na lampas sa aming kontrol, at naghahanda ng mga landas na magdadala sa amin sa destinasyon na Iyong itinakda. Diyos ko, bigyan mo rin kami ng pag-asa na hindi kailanman nawawala. Sa mundo na ito, madaling mawala ng pag-asa. Ang mga balita ay puno ng mga negatibong pangyayari. Ang lipunan ay tila gumuguho at ang personal na mga kalagayan ay madalas na nakaka-demoralize. Ngunit, Panginoon, nais naming magtiwala sa salita sa Roma 23:5, at hindi lamang iyan, kundi ipinagmamalaki pa natin ang ating mga pagsubok, dahil alam natin na ang pagsubok ay nag-uudyok ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay bumubuo ng karakter, at ang karakter ay nagbubunga ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay hindi nagbibigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Panginoon, ang aming pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari sa paligid namin, sa kondisyon ng ekonomiya o sa mga desisyon ng mga tao sa kapangyarihan. Ang aming pag-asa ay nakaangkla sa iyo, sa iyong karakter na hindi nagbabago, sa iyong mga pangako na hindi naglalaho, at sa iyong pag-ibig na walang wakas. Kaya kahit ano pa ang mangyari sa aming mga buhay, kahit gaano pa ito kahirap o kakomplikado, kami ay may pag-asa dahil Ikaw ay kasama namin, Ikaw ay sumusuporta sa amin, at Ikaw ay nanalo na sa lahat ng mga labanan na aming kinakaharap. At ngayon, Panginoon, nais naming idaan sa harap mo ang aming mga pamilya. Alam mo, Ama, kung gaano kahalaga sa amin ang bawat miyembro ng aming mga pamilya. Ang aming mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga lolo at lola, at mga kamag-anak, lahat sila ay mga regalong galing sa iyo. Kaya ngayon, kami ay nananalangin para sa kanila ng buong puso. Panginoon, nawa ay pagpalain mo sila ng kalusugan na matatag, ng isipan na malinaw at positibo, at ng espiritong malakas na hindi madaling bumigay sa tukso at kasalanan. Para sa mga asawa at asawa, Panginoon, nawa ay palakasin mo ang kanilang relasyon. Nawa ay mas lumalalim pa ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Nawa ay matuto silang mag-unawaan sa mga pagkakataong may hindi pagkakaintindihan, magpatawad sa mga sandaling may pagkakamali, at magtulungan sa lahat ng aspeto ng buhay. Gabayan mo sila, Panginoon, na maging mabubuting halimbawa sa kanilang mga anak at sa komunidad. Protektahan mo ang kanilang mga puso laban sa mga tukso ng mundo, laban sa mga salitang makakasira ng kanilang samahan, at laban sa lahat ng balak ng kaaway na sirain ang kanilang pagsasama. Para sa mga anak, Panginoon, nawa ay lumaki sila na may takot sa iyo. Ituro mo sa kanila ang iyong mga landas mula pa sa murang edad. Protektahan mo sila sa lahat ng uri ng kasamaan, sa mga taong may masamang balak at sa mga panganib ng mundo. Bigyan mo sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral, ng talino sa kanilang mga gawain, at ng pagmamahal sa iyo na patuloy na lalaki habang sila ay tumatanda. Gawing mga instrumento sila ng iyong kaharian, mga bata na magdadala ng pagbabago sa kanilang henerasyon at sa mga susunod pang henerasyon.
Para sa mga matatanda sa aming mga pamilya, Panginoon, salamat sa kanilang buhay, sa kanilang karunungan at sa kanilang mga sakripisyo. Nawa ay bigyan mo sila ng mas maraming taon pa sa lupa, ng kalusugan na sapat upang mag-enjoy sa buhay at ng kapayapaan ng isipan na alam nilang minamahal at pinahahalagahan sila. Gawing mga ehemplo sila ng pananampalataya sa mas batang henerasyon, mga taong ang kanilang buhay ay sumasaksak ng katotohanan na ikaw ay tapat at mabuti. Panginoon, nawa ay maging tahanan ng pagkakaisa ang aming mga pamilya, lugar kung saan ang bawat isa ay nararamdamang tanggap, mahal at pinahahalagahan. Alisin mo ang lahat ng alitan, lahat ng sama ng loob at lahat ng hidwaan na nagpapahiwalay sa amin. Ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa aming mga puso upang kami ay magmahalan ng totoo, maglingkuran ang isa't isa ng may kahinahunan at magsama-sama sa pagsamba at paglilingkod sa iyo. Panginoon, nananalangin din kami para sa aming kalusugan. Alam namin na ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu, tulad ng sinabi sa 1 Corintios 6:9-19-20. Kaya nawa ay tulungan mo kaming alagaan ang aming mga katawan, kumain ng tama, mag-ehersisyo ng regular at magpahinga ng sapat. Ngunit higit pa riyan, Panginoon, nawa ay pagaling mo ang lahat ng sakit na physical, mental at emosyonal na dinaranas namin o ng aming mga mahal sa buhay. May mga kasama namin ngayon na may mga chronic illnesses, may mga tumatakbo sa ospital para sa mga treatment, at may mga nakikipaglaban sa mga sakit na tila walang lunas. Panginoon, ikaw ay manggagamot, ikaw ay tagapagpagaling at walang sakit na imposible para sa iyo. Nananalangin kami ng himala, Panginoon. Nananalangin kami ng mga ginhawang dumating sa hindi inaasahang paraan. Nananalangin kami na ang mga doktor ay magkaroon ng karunungan sa paggamot, na ang mga gamot ay maging epektibo, at na ang mga katawan ay tumugon ng positibo sa lahat ng ginagawang therapy at treatment. At sa mga kalagayang tila hopeless na, Panginoon, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga bagay na lampas sa pag-unawa ng tao, at naniniwala kami na wala kang imposible. Panginoon, nawa ay kalayain mo rin ang lahat ng mga taong nakakulong sa iba't ibang uri ng pagkakaalipin. May mga taong nakaalipin sa bisyo, sa droga, sa alak, at sa iba pang masasamang gawain. May mga taong nakakulong sa mga relasyong abusive at toxic. May mga taong hindi makawala sa kahirapan dahil sa systemic problems at kawalan ng oportunidad. Panginoon, ikaw ay tagapagpalaya. Sinabi ni Jesus sa Juan 8:36, "Kaya kung kayo ay palayain ng anak, tunay na malaya kayo." Nananalangin kami na sa araw na ito, maraming mga taluyan ay mabubuksan, maraming mga kadena ay maputuputol, at maraming mga buhay ay magbabago dahil sa iyong kapangyarihan. Ama, sa mga kalagayan ng buhay na aming kinakaharap araw-araw, nawa ay kasama namin ang iyong presensya. Sa mga opisina at lugar ng trabaho, gawing produktibo ang aming mga araw. Bigyan mo kami ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon, ng creativity sa paglutas ng mga problema, at ng good relationships sa mga kasama namin sa trabaho. Para sa mga nag-aaral, Panginoon, bigyan mo sila ng focus sa kanilang pag-aaral, ng comprehension sa mga leksyon, at ng success sa kanilang mga exams at requirements. Para sa mga negosyante at entrepreneurs, Panginoon, pagpalain ang kanilang mga negosyo. Bigyan mo sila ng mga clients at customers na mananatili, ng mga partnership na magiging profitable, at ng mga oportunidad na magdadala ng growth. Protektahan mo ang kanilang mga negosyo laban sa mga taong may masamang intensyon, sa mga kalamidad at sa lahat ng uri ng panganib. Para sa mga nawalan ng trabaho, Panginoon, nawa ay magbukas ka ng mga pintuan ng bagong oportunidad, mas magandang trabaho at mas malaking pagpapala. Panginoon, nananalangin din kami para sa aming bansa.
Alam namin na ang Pilipinas ay dumaraan sa maraming hamon, ekonomiya, politika, kalikasan at iba pa. Ngunit naniniwala kami na ikaw ay Diyos ng mga bansa at walang bansa na labas sa iyong kontrol. Nananalangin kami para sa aming mga pinuno mula sa Pangulo hanggang sa mga lokal na opisyal. Bigyan mo sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon na makakaapekto sa milyon-milyong mga Pilipino. Nawa ay magkaroon sila ng puso na tunay na nag-aalaga sa taumbayan, hindi sa sariling interes lamang. Panginoon, nawa ay magkaroon ng katarungan sa aming bansa. Nawa ay matigil ang katiwalian, ang pang-aabuso ng kapangyarihan at ang pagsasamantala sa mga mahihina at mahihirap. Nawa ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay ng opportunities para sa lahat at ng sistemang tunay na naglilingkod sa lahat ng mamamayan. Protektahan mo rin ang aming bansa laban sa mga natural disasters, sa mga kaaway at sa lahat ng uri ng panganib na maaaring dumating. Para sa iyong iglesia, Panginoon, nawa ay maging malakas at buhay. Nawa ay hindi maging religious institution lamang, kundi tunay na katawan ni Kristo. Komunidad ng mga mananampalatayang nagmamahalan, nagtutulungan at sama-samang naglilingkod sa iyo. Protektahan mo ang mga pastor, mga leader at mga ministries laban sa pagod, sa discouragement at sa mga pag-atake ng kaaway. Bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy, ng inspirasyon na mag-innovate at ng pag-ibig na maglingkod ng walang hinihinging kapalit. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, nawa ay mahagip sila ng iyong pag-ibig. Nawa ay magkaroon ng mga encounters na magbabago sa kanilang buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang mga instrumento ng evangelism, hindi sa pamamagitan ng sapilitang pakikipag-argue, kundi sa pamamagitan ng buhay naming na sumasalamin sa iyong kagandahan at kabutihan. Nawa ay makita nila sa amin ang pagkakaiba na ginagawa ni Jesus sa buhay ng isang tao. Para sa mga nanunood at nakikinig ngayon, Panginoon, nawa ay pagpalain mo sila ng husto. Alam mo ang mga dinaranas nila, ang mga sikreto ng kanilang mga puso, at ang mga hiling na hindi nila nasasabi sa kahit sino. Panginoon, pakinggan mo sila, sagutin mo sila, at pagpalain mo sila sa mga paraang hindi nila inaasahan. Nawa ay lumaki ang kanilang pananampalataya dahil sa mga testimonya na maririnig nila mula sa ibang mga mananampalataya, at nawa ay maging mga testimonya rin sila na magbibigay inspirasyon sa iba. At ngayon, Panginoon, sa mga pangangailangan naming material at finansyal, kami ay lumalakad sa harap mo. Alam namin na ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Sinabi sa Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay tutuparin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mayamang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, naniniwala kami sa pangakong ito. Kaya ngayon, para sa mga nangangailangan ng pagkain, nawa ay bigyan mo sila ng sapat at masaganang sustento. Para sa mga nangangailangan ng tirahan, nawa ay magbukas ka ng mga paraan upang magkaroon sila ng sariling tahanan na ligtas at komportable. Para sa mga may mga utang at financial obligations, Panginoon, nawa ay tulungan mo silang makabayad sa tamang panahon, makagawa ng magandang financial plans at makaahon sa kahirapan. Para sa mga nag-iipon para sa future, para sa education ng mga anak, o para sa retirement, Panginoon, nawa ay pagpalain mo ang kanilang sipag at tiyaga. Dalhin mo sila sa financial freedom, hindi para magpakasaya lamang, kundi para mas marami pa silang matulungan at mas malaki pang maging kontribusyon nila sa iyong kaharian. Panginoon, ituro mo sa amin ang wastong pag-manage ng aming resources. Tulad ng sinabi sa Kawikaan 3:9-10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong yaman at sa pamamagitan ng mga unang bunga ng lahat ng iyong mga ani. Kung gayon ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng sagana at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Panginoon, tulungan mo kaming maging faithful stewards
ng lahat ng ibinigay mo sa amin na hindi nagiging sakim o makasarili, kundi laging handang magbahagi at magbigay sa mga nangangailangan. At sa mga may mga negosyo o mga sources of income, Panginoon, pagpalain ang lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. Nawa ay dumami ang kanilang customers, gumanda ang kanilang reputation, at lumaki ang kanilang kita. Ngunit higit pa riyan, Panginoon, nawa ay gamitin nila ang kanilang tagumpay para sa iyong kaluwalhatian upang makatulong sa iba at upang maging blessing sa maraming tao. Mga kapatid, ngayon ay oras na para sa ating mga deklarasyon ng pananampalataya. Naniniwala ako na ang mga salitang ating bibigkasin ay may kapangyarihan dahil sinabi sa Kawikaan 18:21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya sasabihin natin ng may pananampalataya at authority dahil tayo ay mga anak ng Diyos at mayroon tayong karapatang mangaral ng kanyang mga pangako. Idinedeklara natin na ang araw na ito ay araw ng pagpapala. Walang masamang mangyayari sa amin, walang disgrasya, walang aksidente, walang sakit at walang kapahamakan. Sinabi sa awit 91:10-11, walang kasamaan ang darating sa iyo, walang salot ang lalapit sa iyong tahanan. Sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Naniniwala kami sa pangakong ito, Panginoon, at idinedeklara naming na kami ay protektado ng iyong mga anghel sa lahat ng aming mga ginagawa ngayong araw. Idinedeklara natin na tayong lahat ay malakas, malusog at puno ng enerhiya. Hindi tayo magkakasakit, hindi tayo mahihina, at hindi tayo mabibigo. Sinabi sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila ay lilipad na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi mahihina. Idinideklara naming na kami ay mga taong umaasa sa Panginoon. At dahil diyan, kami ay may supernatural na lakas na darating mula sa Kanya. Idinedeklara natin na ang ating mga isipan ay malinaw at puno ng karunungan. Hindi kami malilito, hindi kami maling magde-decide at hindi kami madaling uto-uto ng mga maling impormasyon. Sinabi sa Santiago 1:5, kung may kulang man sa inyo sa karunungan, hilingin niya ito sa Diyos, na nagbibigay sa lahat ng maluwalhati at walang pagsaway at ibibigay ito sa Kanya. Idinideklara naming na kami ay may access sa divine wisdom at ang lahat ng aming mga desisyon ngayong araw ay guided ng banal na espiritu. Idinideklara natin na ang ating mga relasyon ay magiging matibay at maganda. Ang aming mga pamilya ay magiging masaya. Ang aming mga kaibigan ay magiging loyal, at ang aming mga kasama sa trabaho ay magiging supportive. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:9, mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay tatawagin na mga anak ng Diyos. Idinedeklara naming na kami ay mga peacemakers, mga taong nagdudulot ng harmony at understanding sa lahat ng aming relationships. Idinedeklara natin na ang ating financial situation ay magbabago para sa better. Ang mga pintuan ng oportunidad ay bubuksan. Ang mga blessings ay darating mula sa mga direksyong hindi namin inaasahan at ang aming pangangailangan ay tutupuran ng sobra-sobra pa. Sinabi sa 2 Corinto 9:8, at ang Diyos ay may kakayahang magpasagana sa inyo ng lahat ng biyaya upang sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, kayo ay magkaroon ng sapat at kayo ay mananalig sa bawat mabuting gawa. Idinedeklara naming na ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa aming buhay at dahil diyan, kami ay may sapat at higit pa sa lahat ng aming pangangailangan. Idinedeklara natin na tayo ay mga tagumpay, hindi mga bigo. Tayo ay mga ulo, hindi buntot. Tayo ay nasa itaas, hindi nasa ilalim. Sinabi sa Deuteronomio 28:13, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot.
Ikaw ay magiging nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Idinedeklara naming na dahil kami ay sumusunod sa Diyos, kami ay experience ang mga blessings na ito sa aming mga buhay. Idinedeklara natin na ang ating mga pangarap ay matutupad. Ang mga impossibilities ay magiging possibilities. Ang mga closed doors ay bubuksan at ang mga mountains ay maglalaho. Sinabi ni Jesus sa Marcos 11:23, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang magsasabi niyo sa bundok na ito, matanggal ka at ihulog sa dagat, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi maniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, mangyayari nga iyon para sa kanya." Idinedeklara naming na mayroon kaming ganitong uri ng pananampalataya, at dahil diyan, ang mga mountain sa aming buhay ay dapat gumalaaw. Idinedeklara natin na tayo ay puno ng peace at joy. Kahit ano pa ang nangyayari sa paligid natin, ang ating inner peace ay hindi mawawala. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang aking pagbibigay sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso at huwag mangamba." Idinedeklara naming na ang peace ni Kristo ay nag-reign sa aming mga puso at walang circumstance ang makakapag-disturb niyan. Idinedeklara natin na tayo ay mga light sa madilim na mundo. Ang aming buhay ay mag-i-inspire sa iba na magbago at lumapit sa Diyos. Sinabi sa Mateo 9:14-16, "Kayo ang ilaw ng mundo. Ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng bundok ay hindi maaaring maitago. Hayaan ninyong magniningning ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." Idinedeklara naming na ang aming mga buhay ay magniningning para sa glory ng Diyos, at maraming tao ang maaapektuhan ng positive sa aming influence. At sa lahat ng mga deklarasyong ito, Panginoon, kami ay sumasang-ayon sa iyong will. Hindi dahil kami ay deserving, kundi dahil sa iyong biyaya. Hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil sa sakripisyo ni Jesus. At hindi dahil kami ay makapangyarihan, kundi dahil ikaw ay naninirahan sa amin at gumagawa through us. Panginoon, habang nagtatapos ang aming panalangin, nais naming muling magpasalamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo na, sa lahat ng ginagawa mo ngayon, at sa lahat ng gagawin mo pa sa hinaharap. Salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi tumitigil sa pagmamahal sa amin. Salamat dahil ang iyong plano para sa amin ay plano ng pagpapabuti at hindi pagpapahirap. At salamat dahil tayo ay hindi nag-iisa sa journey na ito ng buhay. Ngayong araw na ito, Panginoon, kami ay iniconsecrate sa iyo. Ang mga susunod na oras, ang mga gagawin naming, ang mga taong makakausap naming, at ang lahat ng mangyayari, lahat ay kami ay ini-offer sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon, kung paanong iyong nais. Gawing instruments kami ng iyong peace, ng iyong pag-ibig, at ng iyong katotohanan. At sa lahat ng aming ginagawa, nawa ay ikaw ay maluluwalhatihan, ikaw ay mapupurihan, at ikaw ay masasambahin. Panginoon, hinihiling namin na ang presence mo ay patuloy na sumasama sa amin throughout the day. Kapag kami ay naglalakad sa kalye, ikaw ay andoon. Kapag kami ay nasa opisina, ikaw ay nasa tabi namin. Kapag kami ay nag-uusap sa ibang tao, ikaw ay gumagabay sa aming mga salita. At kapag kami ay nahaharap sa challenges, ikaw ay ang aming lakas at tagapagligtas. Hindi kami magiging sanhi ng disgrasya o skandal, kundi kami ay magiging blessing at source of encouragement sa lahat ng makakasalamuha namin. Panginoon, habang lumalabas kami sa mundo ngayong araw, kami ay committed na mamuhay ng buhay na sumasalamin sa iyong character. Kami ay magiging mabait sa mga taong hindi mabait. Kami ay magiging mapagpatawad sa mga taong nakakasama namin.
Kami ay magiging generous sa mga taong nangangailangan at kami ay magiging faithful sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging consistent sa aming commitment na ito, na hindi madaling bumalik sa dati naming mga gawi at na patuloy na lumalaki sa aming spiritual maturity. Kami ay nagre-repeat ng aming commitment na ialay sa iyo ang aming buong buhay. Hindi lang ang mga bahagi na madali, kundi pati na ang mga bahaging mahirap. Hindi lang ang mga momentong masaya, kundi pati na ang mga panahong puno ng luha. Hindi lang ang successes, kundi pati na ang failures. Lahat, Panginoon, ay aming ini-offer sa iyo. Gawin mo ang lahat ng ito ng purposeful, meaningful at fruitful para sa iyong kaharian. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ang bawat taong nakikinig ngayon. Pagpalain sila sa kanilang paglabas at sa kanilang pagpasok. Pagpalain sila sa kanilang trabaho at sa kanilang pahinga. Pagpalain sila sa kanilang health at sa kanilang relationships. At pagpalain sila sa kanilang spiritual journey na mas lumalaki sila sa pag-ibig, sa knowledge at sa intimacy sa iyo araw-araw. Nagtatapos kami ng panalangin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos na buhay, ang tagapagligtas ng mundo at ang tanging daan patungo sa Ama. Sa kanyang pangalan, kami ay nananalangin, naniniwala at nanghihingi. Amen at Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa panalangin ito. Nais kong hikayatin kayong mag-iwan ng inyong mga testimonies, prayers, requests, o mga reflection sa comment section sa ibaba. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa inyo, pakishare ito sa inyong mga kaibigan at kakilala na posibleng nangangailangan din ng encouragement at spiritual boost ngayong araw. At kung hindi pa kayo subscribe sa channel na ito, pakiclick ang subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi kayo makamiss ng mga susunod pang mga videos ng panalangin, mga Biblia studies at mga inspirational messages. Huwag ninyong kalimutan na ang bawat araw ay gift mula sa Diyos, kaya gamitin ito ng wasto. Mamuhay ng may purpose, magmahal ng walang hinihinging kapalit at maglingkod sa Panginoon ng buong puso. Hanggang sa muli nating pagkikita, nawa ay ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo. Nawa ay ang kanyang mukha ay sumaiyo at bigyan ka ng biyaya. Nawa ay itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Paalam at God bless you all.